Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Penguins of Madagascar. Halina't simulan na natin. Ito ang Antarctica, isang lupain na nababalot ng makapal na nyebe. Ngunit kahit na sa ganitong kalagayan, may buhay na umiiral pa rin na mga masayang mga penguin. Nagmamarcha sila sa walang katapusang linya ngunit wala ni isa sa kanila ang malinaw na nakakaalam kung saan talaga sila patungo. Biglang may lumiligid na itlog pero binabaliwala lang ito ng mga penguin. Ang pag-alis sa linya ay labag sa kanilang kalikasan. Ngunit tatlong batang penguin na sina Skipper, Kowalski at Rico ang nagpasya na pumili ng bagong landas ng buhay. Sa una, sinubukan nilang lumipad ngunit mukhang hindi iyon posible kaya nagsimulang mag-slide pababa ang mga skippers upang iligtas ang itlog. Huminto siya ilang pulgada lang ang layo mula sa gilid ng isang mataas na bangin habang ang itlog ay nahuhulog at napadpad sa isang barko na inabandona sa dalampasigan. Nakarating din doon sina Kowalski at Rico at sinubukan nilang malaman kung paano iligtas ang itlog. Kahit na maabot nila ang barko, kakainin sila ng mga seal ng ilang segundo. Habang ang mga penguin ay abala sa pagtalakay, ang mga tao na nagdedokumento sa kanila ay nais ng isang dramatikong eksena at itinapon sila sa bangin. Unang inabot ni Rico ang barko at nilamon ang itlog upang mapanatili itong protektado mula sa mga seal. Ang mga penguin ay umiwas sa mga seal ng buong tapang at sumakay sa kanyan. Lumilipad sila kasama ang pagbaril ng sibat at dumapo sa isang malaking bato ng yelo. Nahiwalay sila sa kanilang tahanan at patungo sa isang bagong mundo. Sa daan, napisa ang itlog at ipinakita ang isang cute na sanggol na penguin. Tinanggap agad siya ng tatlong penguin bilang isang pamilya at pinangalanan siyang Private. 10 taon na ang nakalipas mula noon. Ang mga penguin ay nanirahan sa zoo sa loob ng ilang taon. Matapos gumugol ng mahabang panahon sa mundo ng mga tao, natutunan ng mga penguin ang lahat ng kinakailangang tip at trick. Si Skipper ay naging isang mahusay na pinuno, si Kowalski ay may mataas na IQ at siya ang utak ng koponan habang si Rico ay kayang lunukan ng literal ang anumang bagay at panatilihin itong ligtas sa kanyang tiyan hanggang sa kailanganin ito. At ang walang gaanong ginagampanan ay si Private. Hindi yun alintana ni Skipper dahil bata pa rin ang trate niya kay Private. Kaarawan ni Private, kaya nagplano ang mga penguin ng isang espesyal na regalo. Pumasok sila sa isang bangko at pumasok sa locker para lang kumuha ng isang barya. Ibinigay nila ito kay Private para makuha niya ang paborito nilang merienda sa vending machine, ito ay ang Cheesy Dibbles. Tuwang-tuwang nagmamadali si Private na bilhin ito ngunit na-stuck sa makina. Sinubukan ng iba pang mga penguin na iligtas siya ngunit hinila sila sa loob ng makina ng mga galimay. Pagkatapos, ang vending machine ay dinadala sa isang laboratorio na matatagpuan sa malayo sa Venice. Nang tuluyang makalabas ang mga penguin sa makina, nakasalubong nila ang isang kakaibang siyentipiko na nag-utos sa kanyang mga tauhan na dalhin sila rito. Kilala siya ng mga tao bilang Dr. Octavius Bryant, kilalang geneticist. Pero may ibang identity siya. Sa pagsasabi nito, si Dr. Bryant ay naging isang pangit na purple octopus. Ipinakilala niyang muli ang kanyang sarili bilang si Dave at inaasahan na makikilala siya ng mga penguin ngunit tila walang alam ang mga ito. Nagalit si Dave at ikinwento ang nakaraan. Siya ay nananatili sa parehong zoo kung saan ang mga penguin ay namumuhay ng mapayapa. Siya ang pugitan ng 1,000 trick at nagkaroon ng malaking bilang ng mga tagahanga. Gustong-gusto siyang panoorin ng mga bata ngunit biglang nagbago ang lahat. Nangyari ito sa pagdating ng mga penguin. Dahil sa kanilang cuteness at adorable acts, nainlove agad ang mga tao sa kanila at nakalimutan nila si Dave. Ang kawawang pugita ay patuloy na dinadala mula sa isang zoo patungo sa isa pa, ngunit hindi na naibalik ang pagmamahal na kanyang ninanais. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa mga penguin at palaging naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Naglabas si Dave ng chemical potion at tinawag itong sandata na gagamitin niya para makapaghiganti. Inutusan ni Dave ang kanyang mga octopus guard na ilagay ang mga penguin sa kulungan ngunit minamaliit niya ang mga ito. Ang mga penguin ay bumubuo ng isang tore at humihip ng cheese powder sa mga mata ni Dave. Agad na nilunok ni Rico ang potion tube at tumakbo palayo upang makatakas. Hinahabol pa rin sila ng mga octopus. Ang mga octopus ay patuloy na sumusunod sa kanila sa lungsod at ang mga penguin sa kalaunan ay natigil sa isang dead end.
Tinatanggap nila ang kanilang pagkatalo ngunit isang himala ang nagligtas sa kanila. Isang mahiwagang pangkat ng mga hayop ang nakarating doon at tinalo ang lahat ng mga octopus sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, bitbit nila ang mga penguin sa kanilang jet. Ang pangkat na ito ay tinatawag na North Wind. Isa itong elite undercover interspecies task force na nakatuon sa pagtulong sa mga hayop na hindi kayang tulungan ang kanilang sarili. Pinamunuan ito ng isang lobo na tumangging ibunyag ang kanyang tunay na pangalan kaya pinili ni Skipper na tawagin siyang classified. Ang iba pang miyembro ay may katalinuhan at pagsusuri at isang babaeng kwago na nagngangalang Eva, isang selyo na tinatawag na short fuse na kumokontrol sa mga armas at isang oso na pinangalan ng corporal na parang muscle ng team, ngunit mahilig siya sa mga cute na bagay. Dinadala ng North Wind ang mga penguin sa kanilang punong tanggapan. Hinahabol nila si Dr. Brian at ipinapalagay na siya ay nagdi-disguised. Gusto nila siyang mahuli dahil hawak niya ang nakamamatay na kemikal na tinatawag na Medusa Serum. Hindi alam ng North Wind, natuklasan na ng mga penguin ang pagkakakilanlan ni Dr. Brian at ninakaw din nila ang Medusa Serum. Huwag husgahan ang kanilang cute na hitsura, sila ay may mataas na katalinuhan. Bago makapag-react si Classified, nakatanggap sila ng video call mula kay Dave, na naghahanda ng isang malaking tangke ng Medusa Serum. Matapos maputol ang tawag, tiningnan ni Eva ang balita at inanunsyo na ilang penguin ang biglang nawala sa isang zoo. Nangangahulugan ito na pinaplano ni Dave na patayin ang lahat ng mga penguin sa mundo. Inutusan ni Classified ang kanyang team na maghanda para sa operasyon para mahuli nila si Dave. Ngunit nais din ng mga penguin na gampanan ang kanilang trabaho. Kinuha nila ang kanilang ninanais na mga sandata at jet at naghanda upang umalis. Walang tiwala si Classified sa kanila kaya binaril niya sila ng tranquilizer at inilagay sa isang kahon na ipinadala sa Madagascar. Ang mga penguin ay nagising sa gitna ng paglipad at tumalon palabas ng eroplano. Pumasok sila sa loob ng isa pa at tinitingnan ang destinasyon nito. Dahil hindi ito pabalik sa Venice, ang mga penguin ay tumalon patungo sa isa pang eroplano. Sa kasamaang palad, hindi nila naabutan ang eroplano at patuloy na bumagsak. Ang mga penguin ay hindi nataranta at kumuha ng inflatable na kastilyo upang ligtas na bumagsak. Ang mga penguin ay naglalaro sa kastilyo ng saglit at pagkatapos ay umalis upang hanapin si Dave. Siya ay naglalakbay sa buong mundo at dinukot ang mga penguin. Ginagamit ng North Wind ang kanilang high-tech na kagamitan upang subaybayan si Dave ngunit patuloy silang nabibigo na mahuli siya. Ipinaalam din ni Eva kay Classified na si Skipper at ang kanyang koponan ay hindi pa nakarating sa Madagascar at nakarating sa Shanghai. Pinapanood nila ang balita tungkol sa pagkawalan ng mga penguin at sinusubukang hulaan ang susunod na lokasyon na sasalakayin ni Dave. Nang marinig ito, niluwan ni Rico ang lahat ng snow globe na ninakaw niya sa laboratorio ni Dave. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang zoo kung saan nananatili ang mga penguin. Inatake ni Dave ang lahat ng mga lugar maliban sa Shanghai. Tumingin-tingin sila upang maghanap ng mga sign at nakahanap si Private ng poster tungkol sa palabas ng penguin. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ni Skipper dahil naniniwala siyang napakabata pa ni Private para malaman ang anuman sa kanyang sarili. Itinuro ni Kowalski ang parehong poster at ang mga penguin ay tumungo sa aquarium. Nagpapakita ito ng isang espesyal na palabas kung saan gumaganap ang ilang mga cute na penguin habang nakasuot ng mga costume na sirena. Nakarating na doon si Dave na naka-diving suit at tinungo niya ang mga penguin. Sinabihan ni Skipper ang mga miyembro ng kanyang koponan na puntahan ang kanilang mga posisyon. Sinabi ni Skipper kay Private na magbihis bilang isang sirena at makagambala sa mga manunood. Palagi siyang nakakakuha ng pinakamaliit na trabaho at sinusubukang humingi ng mas malalaking gawain ngunit natatakot si Skipper na ilagay siya sa panganib. Habang ginulo ni Private ang audience, sinira ng iba pang miyembro ng team ang mga seal at inaatake sila ni Dave. Pagkatapos, hinuli siya ng mga penguin sa ilalim ng skeleton ng dinosaur. Ang North Wind ay umabot doon ngunit nabigla nang makitang natalo na ng mga penguin si Dave. Ngunit nang alisin nila ang kalansay, napansin nilang nakatakas na si Dave sa kanal. Lumangoy siya sa tangke at hinuhuli ang mga sirena ng penguin kasama si Private. Natarante si Skipper at agad na sinundan si Dave sa labas ng aquarium.
Ninakaw niya ang jet ng Northwind at nagpatuloy upang iligtas si Private. Talagang nagalit si Classified at gumamit ng grappling gun para sumabot sa jet. Sa pagtatangkang alisin ni Classified, aksidenteng napindot ng mga penguin ang isang button na nagpasimula ng pagkasira. Ang jet ay nawasak at ang Northwind ay naglalakbay sa isang bangka. Binuksan ni Eva ang kanyang computer at sinimulang hanapin si Dave sa tulong ng isang tracking device na naka-install kay Private. Ginawa ito ni Classified sa lahat ng mga penguin upang madali silang matagpuan. Tumungo sila sa isla kung saan huminto si Dave. Inilagay niya si Private kasama ang daang penguin na nakuha niya. Dinala din ni Dave ang kanyang Medusa serum gun para ipaliwanag ang lahat. Gumagamit siya ng insekto bilang specimen at ginagawa itong halimaw. Inihayag ng eksperimentong ito ang tunay na intensyon ni Dave. Gusto niyang gawing halimaw ang lahat ng penguin para wala nang nagmamahal sa kanila, at ito ang plano ni Dave sa paghihiganti. Samantala, binabantayan ng Northwind at ng mga penguin ang submarino ni Dave. Gustong pangunahan ni Classified ang misyon na ito ngunit may sariling plano si Skipper. Gumuhit siya sa lupa upang ipaliwanag kung paano niya gustong makasakay sa submarino at iligtas si Private. Tahimik na nakikinig si Classified sa kanya at pagkatapos ay gumamit siya ng hologram para ipakita ang kanyang plano. Mukhang mas mahusay kaysa sa plano ni Skipper. Ipinaalala rin ni Classified kay Skipper na nawalan siya ng isa sa kanyang mga miyembro dahil sa kanyang kawalang ingat kaya dapat nilang gawin ang pinakamahusay na desisyon. Ang tanging inaalala ni Skipper ngayon ay ang kaligtasan ni Private kaya sumang-ayon siya sa plano ni Classified. Ang mga penguin ay nagbibihis bilang mga musikero at ginulo ang mga gwardya ng octopus. Inaakit nila ang mga gwardya sa kagubatan habang ang Northwind ay pumapasok sa submarino. Gumawa sila ng isang pasukan at nakarating kay Dave upang mahuli siya, ngunit ang masamang pugita ay handang harapin sila. Tinawag niya ang kanyang karagdagang hukbo ng mga gwardya at inutusan silang ilagay ang mga miyembro ng Northwind sa mga kulungan. Samantala, ipinapalagay ng mga penguin na ang Northwind ay isang pangkat ng mga profesional at tiyak na matatalo nila ang kalaban. Gumagamit sila ng mga paputok upang ipagdiwang ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na may kakaibang nangyayari, ngunit bago nila malaman ang katotohanan, hinuli sila ng mga gwardya ng pugita at dinala sila sa iba pang nakakulong na penguin. Dinala ni Dave ang kanyang Medusa na baril at nagpas siyang subukan ito kay Private. Dahil siya ang pinaka-cute na penguin, inilagay ni Dave ang baril sa pinakamataas na power nito. Sinabihan ni Skipper si Rico na iluwa ang paperclip para ma-unlock nila ang kanilang kulungan, ngunit huli na sila dahil si Private ay tinamaan na ng potion. Sa halip na maging isang halimaw, siya ay naglaho. Tinawag ito ni Dave na isang nabigong pagsubok at nagpa siya na gumamit ng mas kaunting potion sa iba pang mga penguin. Gusto niyang magkaroon ng mas maraming audience kaya tumungo siya sa New York City. Ngunit hindi niya alam, si Private ay may hawak ng clip na ginamit niya upang makatakas. Itinuring siyang walang silbi ngunit ngayon ay siya na ang huling pag-asa. Iniligtas ni Private ang Northwind mula sa destruction machine at humiling sa kanila na tumulong sa pagligtas sa mga penguin ngunit agad na tumanggi si Classified. Isa siyang duwag at gustong humawak ng mga bagong armas at magplano ng bagong diskarte bago harapin si Dave. Nang marinig ito, sinabi ni Private na hindi gagawin ni Skipper ang mga ito, dahil may armas man siya at plano o wala, hinding-hindi niya iiwan ang sinuman, at gayon din ang gagawin ni Private. Bago siya makarating sa kanyang koponan, dumaong si Dave sa New York at tinipon ang publiko upang masaksihan ang kanyang eksperimento. Ang lahat ay naghihintay na makita muli ang mga cute na penguin ngunit ang nakikita nila ay mga nakakatakot na berdeng halimaw. Ang mga penguin ay nawalan na rin ng kamalayan at inaatake nila ang lahat. Si Private ay agad na lumapit kay Skipper at sinubukang ibalik ito sa kamalayan. Ang kanyang cuteness ay tumutulong kay Skipper na maalala ang kanyang pagkakakilanlan. Tuwang-tuwa siyang makitang buhay si Private at nagsama-sama sila ng iba pang miyembro. Nanguna muli si Skipper at sinubukan nilang magplano ng kanilang susunod na hakbang. May ideya si Private at hiniling niya kay Skipper na pagkatiwalaan siya sa pagkakataong ito. Inaprubahan ito ni Skipper at pinuntahan ni Private ang baril ng Medusa na ninakaw niya mula sa submarino. Gusto niyang baligtarin ang impact ng baril ngunit kakailanganin ito ng talagang cute.
Ikinonekta ni Private ang kanyang sarili at hiniling kay Skipper na pindutin ang start button. Sa kasamaang palad, ang controller ay naubusan ng mga baterya. Habang humahanap si Rico ng mga baterya, inatake ni Dave ang iba pang miyembro ng team at binasag ang baril ng Medusa. Agad na kumuha si Skipper ng isang pakete ng cheesy dribble at ipinutok ang mga ito patungo sa controller. Kamangha-mangha, pinindot nito ang buton at i-on ang baril. Ang lahat ng mga penguin ay ibinalik sa normal ngunit si Private ay naging bato. Dinala siya ni Corporal sa labas at hinahangaan ang lahat ng sakripisyo ng munting bayani. Ilang sandali lang ay biglang nabasag ang bato at lumabas si Private dito. Gayunpaman, nagkaroon siya ng kakaibang kulay at mga sungay. Ngunit siya pa rin ang parehong cuddly penguin na minamahal ng lahat. Ang madla ay nagpupuri para sa kanya at nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanilang buhay habang si Dave ay lumiit at nakulong sa isang snow globe. Sa wakas ay tinanggap ni Classified na mali siya tungkol sa mga penguin. Sila ang pinakamatapang na agent na nakilala niya at gusto silang gantimpalaan. Ang mga penguin ay nasa sabik at humingi ng 3 jetpack upang masabi na ang mga penguin ay maaari nang lumipad. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.